Alright, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Rock da 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 da. Rock turn. Another good time. Magandang araw po. Nung una, ang ating bakuran ay gulayan. Dating maraming puno, pero pinutol natin at ginawa nating gulayan. Sapagkat ako'y naniniwala na ito ay magpapaganda sa ating bakuran at pwede pang pagkakakitaan. Pero dahil sa ating panonood, pagtatanong at pagre-research, ay napag-aralan ko na ang heritage chickens ay magandang libangan at pwedeng pagkakakitaan. Marami akong napanood ng mga videos na nakaka-encourage, katulad ng isang manager na nag-resign sa bangko para mag-alaga ng heritage chickens. Isang estudyante kumikita dahil sa heritage chickens. At isang empleyado na ang kanyang sideline ay pag-aalaga ng heritage chickens. Ganon din ang isang accountant na CPA na nag-aalaga rin ng mga manok. At lahat yun ay nakaka-encourage sa akin. Dahil dito, sinimulan kong mag-alaga ng manok. Nagsimula ako sa 5, naging 30, at naging 100, at dumami ng dumami. Bumili ako ng maraming sisiw sa iba't ibang mga lugar. At iba't ibang lahi ang aking binili dahil ang paniniwala ko ito'y magbibigay sa akin ng magandang pagkakakitaan. Pati mga pato, Peking duck, ay binili ko na rin. At palibot ng bahay ay puno-puno nito. At mga tumbler ay bumili ako ng marami para paglagyan ko ng maraming patuka. Mais ay bumili ako ng 13 na kabats, isang anihan para ating ifinerment. Lahat po yun ay pinag-aralan ko para yung aking mga alaga ay hindi magutom. At ang isa sa mga naging problema ko ay kung paano palakihin ang mga sisiw na binili ko nung panahon ng tag-ulan. Uulan ng malakas, pagkatapos nun iinit. At dahil dito ay nagsimula na silang magkasipon. Nung magkasipon na sila, nanood ako kung paano pagalingin. Sinunod ko ang kanilang mga rekomendasyon, mga gamot na ginagamot. Pero hindi ko pa rin masolusyonan. Pati mga itlog, hindi ko na alam ang gagawin sapagkat nababasa naman sa kanilang pugaran. Dahil basang-basa ang mga manok, magpupugad, at nag-incubator tayo. Pero lagi namang run out. At maging ang bilang ng ating incubator ay hindi sasapat sa mga itlog na ating napuproduce. Dahil dito, imbes na ako'y maglibang at matanggal ang stress, ay lalo akong nagka-stress kung paanong i-handle ang napakaraming manok. At naisip ko na dalhin sila sa bukid yung iba. Pero nung nasa bukid na nga po, ay hindi ko rin mabantayan. Maraming nasagasaan sa kalsada at marami rin ang nawala. At dahil dito, ay nagbawas na nga po tayo ng nagbawas ng mga manok. At sa kasalukuyan po ay nasa around 50 na lamang po ang itinira kong mga manok at pato at itik. Kinatay na po natin ang marami at marami na rin tayong ibininta. Pero alam ba ninyo, marami akong namatay na mga manok, lalo na yung mga sisiw. Yung mga sisiw nung panahon ng tag-ulan ay hindi nakasurvive. May mga batch na binili ako na higit 100 mga manok na sisiw, pero hindi lumusot, puro patay dahil sa hindi ko alam kung paano pagalingin nung sila'y nagkasipon. At lahat yun ay naging challenge sa akin. Gusto ko sanang ituloy-tuloy na marami, pero dahil sa nakaka-stress na nga, ay hindi ko na hinangad na paramihin pa na katulad ng iniisip ko na maging 1,000. Bagkus, sisimulan ko ulit ito sa katamtamang bilang, at naisip ko sa ngayon ang katamtamang bilang na dapat kong alagaan dito sa aming bakuran ay naglalaro lamang sa 20 to 50
heads. Ikaw na nanonood ngayon, bago mo paramihin ang iyong alaga sa iyong bakuran, pag-isipan mo muna kung talagang kaya mo at tama ba ang paraang ginagawa mo. Kung akala mo'y maluwang ang iyong bakuran at kaya ng marami, pag-isipan mo muna. Yang mga amoy, masusolusyonan. Ang ipa ay pwedeng gamitin, pero yung ibang mga problema ay hindi po basta-basta. Marami tayo ring napapanood ngayon na kahit matagal na silang nag-aalaga ng manok, pag dumating ang mga sakit, may mga sakit na hindi kayang basta-basta solusyonan. Lalo kung ang iyong puhunan ay malaki sapagkat mamahalin ang iyong mga manok na binili, doon ka po malulugi. Pero kung per kilo ang iyong manok, walang problema sapagkat pwede mong katayin at pwede ring pagkakitaan agad. Pero kapag mamahalin, ang hirap magkatay dahil kahit anong gawin mo, hindi mababawi ng karni niya yung kanyang halaga. Kaya nga, bago ka magsimula ng iyong manukan sa iyong backyard, pag-isipan mo muna ng maigi. Mag-isip ka ng 10 beses hanggang 100 beses bago ka magmarami. Kailangan po sapat na sapat ang iyong budget para hindi ka magsisi bandang huli. Huwag na huwag kang pabibigla. Katulad ko, bagaman marami tayong nabinta at nakatay, pero yung expectation ko, nakikita ako ng malaki, ay hindi nga po. Kaya ang ginawa ko, pinaggigiba ko po yung mga bahay na nila at dating mga manukan ay bumalik tayo sa gulayan. Ngayon at nagsimula ako sa gulayan, hindi po ako nagsisisi sa aking ginawa ulit. Bakit? Dahil ang gulayan ay mababa lang ang puhunan ko dito. Mula nung nagsimula ako ng January, na yung ating dating mga manukan sa palibot ng bahay ay ginawa ko na nga pong gulayan. Nasa 3,000 ang nagagastos ko na hanggang sa ngayon. Lahat ng materialis na yon, mga buto at iba pang mga kagamitan. Unlike sa manukan na 1,000 ang aking nagastos. Pero ngayon, ang effect sa aming bakuran ay iba. Gumanda ang amoy sapagkat nakakadagdag ng oxygen ang mga gulay, mga prutas na ating itinatanim, at yung income, bagaman mas maliit ang income, ay hindi po nawawalan araw-araw ang bumibili ng mga gulay. Bagaman nagsisimula pa lamang po ako ngayon na nag-aani, yung iba po ay hindi pa namumunga ng malalaki, tamang nagsisimula pa lang na namumulaklak. Pero nakikita ko na po yung opportunity, yung mangyayari, na kikita po ito na hindi man ganun kalaki sa iniisip ko, pero tiyak araw-araw nagbibigay na ng aking dagdag income, sapagkat bago pa pumasok ang April ay araw-araw na po may bumibili ng mga gulay dito sa aming bahay, at araw-araw din mayroon na tayong nauulam na libre galing sa gulay. Kaya kung ako ay magsasuggest ngayon sa iyo, pagsabayin mo na lang ang manok, pato at gulayan sa iyong bakuran. Magsimula ka lang sa kukunti, huwag masyadong marami. Kahit sa gulay, yung kaya mo lang na alagaan pagkatapos ng iyong regular na trabaho, kung may trabaho ka. Kahit isang piraso lang na okra, isang piraso na sitaw, or pwede ring dagdagan, yun lang man ay halimbawa para siguradong mapalaki mo. Kung halimbawa 5 okra ang iyong itinanim, at least mayroon kang napagkukunan ng ulam. Pero kung gusto mong katulad ng ginawa ko ngayon, ay marami-rami yung aking itinatanim, dahil alam kong kaya ko naman itong alagaan. Madaling araw pa lamang ako po'y gumigising na, at hanggang gabi ako po'y nagtatanim na, nagdidilig, dahil alam ko imbes na ako'y manood ng mga TV, ng YouTube, ay ako po'y nagko-cultivate ng aming bakuran. At ngayon, ito na yung pinakamagandang nangyari na ginawa ko sa bakuran namin. Dati puro gulayan, ginawa kong manukan, at ngayon bumalik ako sa gulayan
at hindi ko inalis ang mga manok, pato at itik. At napakaganda po ang result sapagkat yung mga dumi ng mga pato at itik ay ginagamit ko na pampataba sa mga gulay at prutas na ating mga tanim. Kaya nga po, bago ka magsimula na i-improve ang iyong gulayan, ang iyong bakuran, mas maganda pakinggan mo ang aking payo. Magsimula ka sa kakonti, i-experience mo muna at libangin mo muna ang sarili mo. Huwag mong i-stress sa pamamagitan ng pagdami agad. Kahit gulayan, magsimula ka sa kukunti. Dahil kung dadamihan mo yan, baka ma-discourage ka pag nagkaroon ng mga sakit ang iyong mga gulay. Pag-aralan mo muna kung paano mo aalagaan ang mga gulay. Dahil kapag hindi mo na pag-aralan ng maayos yan, magkakamatayan din ang iyong mga gulay. Pero ang kagandahan sa gulay, mas mababa ang puhunan kaysa sa mga heritage chickens. As a conclusion, mabuti na pagsabayin ang iba't ibang mga alaga sa bakuran, pero kukunti lamang dapat ito.